Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-23 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap sa conference room at hindi pa rin malaman ng direktor na si Martina ang nararapat niyang gawin tungkol sa problemang kinakaharap niya nang mag-ring ang extension phone sa tabi nito. "Excuse me, I had to take this call." Mabilis na sabi nito sa lahat ng naroon at agad nitong sinagot ang tawag na iyon at lumabas ito mula sa conference room. "Hello sir," magalang na sagot nito sa telepono. Isang maotoridad na boses ng isang lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Hindi dapat na maalis si Jaisel mula sa kompetisyon. Nagulat naman si Martina nang marinig iyon. Kahit ang chairman ay alam ang tungkol sa pangyayaring iyon, bukod pa doon, ay direkta itong nagbigay ng utos na hindi dapat alisin si Jaisel sa kompetisyon. Bigla siyang naguluhan. "Sir, ang kaso tungkol kay Jaisel ay hindi kasing simple ng inaakala nyo. May ebidensya kami mula sa video. Wala akong pakialam. Kung mayroon mang ebidensya na kahit ano, hindi maaaring ma-offend si Jaisel," mariing sabi nito kay Martina. Matapos na sabihin iyon, bahagyang bumaba ang tono ng chairman. Si Jaisel ang fiancé ni Mr. Leviste. Sandaling natigilan si Martina saka ito muling nagtanong. Hindi ba isang simpleng empleyado lamang si Jaisel sa isang branch ng kumpanya ni Mr. Leviste? Kung isang simpleng empleyado lamang si Jaisel, sa palagay mo ba ay sasadyain ni Mr. Leviste na personal akong tawagan at iutos na gawin ito? Mababakas ang matinding takot sa boses ng chairman habang sinasabi nito iyon. Kung mapapaalis si Jaisel ay maaaring hindi na makasurvive pa ang kumpanya nila hanggang bukas ng umaga. Martina was shocked and confused at the same time. Pero may ebidensya tayo mula sa video kagabi. Kung ipagwawalang bahala natin ang bagay na ito, baka hindi natin makumbinsi ang ibang designer. That's your problem. Umisip ka ng ibang paraan para maresolba iyan. Pagkatapos na sabihin iyon ng chairman ay ibinaba na nito ang telepono. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-23 yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Isang complicated expression ang rumehistro sa mukha ni Martina. Ibinaba na nito ang telepono at lumakad siyang pabalik sa meeting room. Nang makabalik ito doon ay nagbalik din ito sa kanyang elite, matalino, makatarungan at patas na pamamalakad. "Please be quiet, everyone." Tiningnan nito ang mga taong naroon at saka siya muling nagsalita. "Matapos ng pakikipag-usap ko sa mga nakatataas, naniniwala kaming ang ganitong seryosong bagay ay maaari lamang mapagdesisyonan matapos ang isang masusing investigasyon. Kaya pansamantalang mananatili si Jaisel dito. Kaagad naming paiimbestigahan ang tungkol sa bagay na ito. Habang hindi pa alam kung ano ang katotohanan, si Jaisel ay hindi mai-informed tungkol sa rules ng kompetisyon. Dagdag pa dito, dahil sa maaaring nagkaroon ng leak tungkol sa rules, ay may mga pagbabagong gagawin dito at ipapaalam iyon sa inyo sa lalong madaling panahon. Iyon na lamang ang maaaring i-consider ni Martina na pinakamainam at patas na solusyon para sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Agad namang napawi ang ngiti sa mukha ni Margaret nang marinig nito ang sinabing iyon ni Martina. Nakasimangot itong napakunot noo. Ayaw na niyang manatili paroon si Jaisel ng kahit na isang saglit. Dahil sa mga ganitong pangyayari,
Sa palagay ko, ang lahat ng narito ay hindi matutuwa kung mananatili si Jaisel. Saglit itong huminto saka ito muling nagsalita. Makakaapekto din ito sa mood ko pagdating sa paggawa ng isang disenyo. Dagdag pang pagpapahiwatig ni Margaret. Hindi mahalaga kung maapektuhan ang mood ni Margaret. Pero kung sakaling si Marco at ang pamilya nito ang magalit. Ang pamilya nito ang isa sa pinakamalaking investor sa design competition na iyon. Ito ang pamilyang hindi kayang i-offend ni Martina. Kung iyon ay katulad dati, marahil ay ginawa ng lahat ni Martina para lang masatisfy ang kagustuhan ni Margaret. Gayunpaman, nang mga sandaling iyon, hindi sila mangangahas na ma-offend si Mr. Leviste. Kahit na maaaring lumampas sila sa pamilya ni Margaret. Hindi nagdalawang isip si Martina. Muli siyang nagsalita na may seryosong ekspresyon. Ito ang desisyon ng nakatataas at sumusunod lamang ako sa kanilang utos. Kung hindi kayo kontento, maaari niyong puntahan at kausapin ang chairman. Matapos na sabihin iyon ni Martina, ay hindi na rin ito nagtagal pa doon at nagmamadali na itong umalis sa conference room. Nang makita naman ni Margaret ang pag-alis nito, ay agad na dumilim ang mukha ni Margaret. Galit na galit ito. Nasusuklam niyang tinapuna ng tingin si Jaisel. Hindi siya makapaniwala na hindi niya nagawang paalisin ito doon sa kabila ng insidenteng nangyari. Subalit hindi ba't ang gusto ng mga ito ay ang malaman ang totoo? Kung ganon, hindi niya hahayaang mangyari iyon. Bahagya namang nakahinga ng maluwag si Jaisel. Sa oras na maimbestigahan ang bagay na iyon, ay may pag-asa pa siyang makapagpatuloy na lumahok sa kompetisyon. Lumakad ng palabas si Ryan sa conference room kasama si Jaisel. Puno ng pag-aalala ang gwapo nitong mukha. Pagkaraan ng ilang saglit ay nagsalita ito. I'm sorry, Jaisel. Natigilan si Jaisel at nagtatanong ang mga matang tumingin siya kay Ryan. Bakit ka humihingi ng sorry sa akin? Kung hindi ako nanatili doon para kausapin si Emily ng gabing iyon at hindi kita hinayaang bumalik mag-isa ng hotel, hindi siguro nangyari ang ganitong bagay sa'yo. Puno ng guilt at pagsisisi ang tono ng boses nito. Hindi nakaramdam ng ganoong frustration si Ryan dati. Dahil lamang kay Emily ay napabayaan niya si Jaisel at dahil doon ay nakaharap nito ang nakakakilabot na insidenteng iyon. Ngumiti si Jaisel sa kanya. Hindi mo iyon kasalanan. Hindi kita bodyguard kaya walang rason para lagi mo akong sundan at protektahan. Besides, si Kevin ang nagdala sa akin doon at naging napaka-careless ko para maloko niya. Alam niyang na-framed na siya pagpasok niya doon. Pero sino kaya ang mastermind sa likod ng lahat ng iyon? Ang taong maaaring nag-frame up sa kanya, hindi na naituloy pa ni Jaisel ang tumatakbong isiping iyon sa utak niya dahil muling nagsalita si Ryan. Wala akong pakialam kung sino man ang nagbalak na gawin ito laban sa'yo. Hahanapin ko ang taong iyon. Mababakas ang galit at determinasyon sa mga mata nito nang sabihin iyon. Tututukan ko ang investigasyon at susubukan kong mahanap ang totoo sa lalong madaling panahon. Sa paraang iyon, wala nang magkakaroon pa ng pagkakataon na i-frame up kang muli. Dagdag na sabi pa ni Ryan kay Jaisel. Matapos na maihatid si Jaisel sa hotel room nito, ay umalis si Ryan para hanapin si Martina at mag-request dito na sasali siya sa investigasyon. Hindi pa man nakakalayo doon si Ryan, dalawang anino ang sumulpot mula sa gilid ng hallway. Sina Margaret at Emily. Tinanaw ni Emily ang likod ng papalayong si Ryan. Ang maganda nitong mukha ay puno ng unwillingness at hatred. Sigurado akong uumpisahan na nila ang pag-iimbestiga kay Kevin. Paano kung matagpuan nila ito?
Kahit na sinuhulan nila si Kevin ng malaking halaga, hindi pa rin sila nakakatiyak na hindi ito magsasalita laban sa kanila. Idagdag pa dito ang pagsali ni Ryan sa investigasyon. Hindi nila matatagpuan si Kevin. Pinahatid ko na siya sa mga tauhan ko nung nakaraang gabi. Kumpiyansang napangiti si Margaret. Besides, kahit pa matagpuan nila si Kevin, maaaring tumagal iyon ng ilang araw. So what kung mapatunayan na inosente si Jaisel? Wala na siyang oras para makapag-participate pa sa kompetisyon. Hindi lang naman iyon tungkol sa pagpapaalis kay Jaisel sa kompetisyon. Ang gusto ni Margaret ay ang tuluyan na itong maalis sa designing field sa pagkakataong iyon. Iyon ang layunin ng mga masasamang balak ni Margaret laban kay Jaisel. Samantala, ng mga sandaling iyon, isang limited edition ng Lamborghini ang humaharurot na dumating sa hotel. Si Carlo na noon ay nakaupo sa driver's seat ay agad na magalang na nag-report. "Sir, nakatanggap kami ng balita na magsasagawa sila ng investigasyon tungkol sa insidenteng nangyari kagabi. Pansamantalang masususpindi si Miss Jaisel na lumahok sa kompetisyon hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng investigasyon." "Understood," matipid na sagot ni Jared na noon ay nakaupo sa likuran ng sasakyan. Tiningnan ito ni Carlo mula sa rearview mirror ng sasakyan. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng boss niya, pero nagulat siya sa mga ginawa nito. Kasalukuyan itong nasa isang importanteng meeting kasama ng ilang daang tao nang matanggap nito ang balita tungkol sa paratang kay Jaisel. Hindi ito nagdalawang isip na tapusin agad ang meeting na yon dahil nais nitong makabalik na agad ng hotel para hanapin si Jaisel. Bukod pa doon, inutusan din siya nito na tawagan ang chairman ng design competition at ipag-utos dito na huwag pahirapan si Jaisel. Iyon din ang unang pagkakataon na nakita niyang inabuso nito ang kanyang impluwensya at kapangyarihan. Nang dumating na ang lunchtime, nagtungo naman si Jaisel sa restaurant ng hotel kung saan isinaserve ang meal para sa mga participants. Pagpasok pa lang niya doon, ay agad na siyang pinagtinginan ng mga taong naroon. Puno ng paghamak at pagkasuklam ang tinging ipinukol ng mga ito sa kanya. Ang iba pa nga ay sarkastikong pinaringgan siya. Paanong nagawa pa niyang magpakita dito ngayon? Hindi na siya pinalayas despite the fact na may nakakahiyang bagay siyang ginawa. Pero yung kaswal na pumasok dito para kumain, napakakapal naman ang mukha niya. Sa bagay, willing nga siyang tumabi sa isang matandang guard para lang makapag-cheat sa kompetisyon. Nakakadiring makipag-compete sa ganyang klase ng tao. Ilan lamang iyon sa mga narinig ni Jaisel na sinabi ng mga naroon. Bahagya siyang napako sa pagkakatayo doon. Kahit na wala siyang ginagawa ay nakakaramdam pa rin siya ng hindi komportableng pakiramdam sa tuwing aakusahan siya ng mga ito nang walang katapusan. Bigla ay nawala na siya ng gana at nagdesisyon siyang huwag na lang kumain. Aalis na sana siya doon nang marinig niya ang isang makapangyarihang boses ng lalaki mula sa pinto. Sino ang may lakas ng loob na magsalita tungkol sa kanya? Elegante itong lumakad sa loob ng restaurant. Agad na nakaramdam ng panlalamig ang mga naroon at nabuhay ang matinding takot sa mga ito. Hindi ba't si Mr. Leviste ang lalaking ito? Isip ng bawat isang naroon. Tiningnan ni Jared ang mga ito. Hindi malakas at hindi rin naman mahina ang tono ng boses nito, pero sapat na iyon para makaramdam ng takot ang mga naroon. Kapag nakarinig pa ako ng kahit isang salita tungkol kay Jaisel, ihanda nyo na ang sarili nyong umalis sa lugar na ito. Maotoridad na sabi nito. Ito ay hindi lamang sa kompetisyong iyon mapapalayas, kundi sa bayang iyon.
Sa madaling salita, mapapasama sa blacklisted names ang sino mang offender. Gulat namang napatingin si Jaisel kay Jared. Hindi niya ine-expect na ipagtatanggol siya ni Jared sa ganoon ka-open na manner. Jaisel felt warmth in her heart. Pagkaraan ay mahina siyang nagsalita. Mr. Leviste, maraming salamat. Kung gusto mo talagang magpasalamat, actions are better than words. Sagot ni Jared sa kanya. Makahulugan itong tumingin kay Jaisel saka ito bumaling at lumakad palabas. Kasabay noon ay nagsalita ito. Sumunod ka sa akin. Bahagya namang natigilan si Jaisel. Sinadya ba nitong hanapin siya? Pabulong na tanong niya sa sarili. Nang makita naman ng mga taong naroon na umalis na si Jared ay nakahinga ang mga ito ng maluwag. Napuno ng takot at pagkagulat ang bawat isang naroon. Bakit kaya sobrang protective naman yata ni Mr. Leviste kay Jaisel? Dahil ba sa empleyada niya ito mula sa isang branch ng kanyang kumpanya? Maaaring gano'n na nga. Iyon lamang ang pinakaangkop na rason na maaari nilang maisip. Sumunod naman si Jaisel kay Jared patungo sa isa pang floor. Kung nasaan ng isang restaurant na isang tao lamang ang maaaring pagsilbihan. Puno ang mesa ng pagkain. Tumingin si Jaisel kay Jared at saka ito nagtanong, magpo-food tasting ulit ako? Dahil ilang araw silang hindi nagkita ni Jared sa kumpanya, natural na hindi niya kinailangang tumikim ng pagkain nito. Naisip niya na marahil ay hindi na niya kailangan pang gawin ang ganoon. Yes, pagkaraan ay kalmadong sagot nito sa kanya. Si Carlo na noon ay nakatayo sa isang sulok ay hindi napigilan ang magreklamo sa isip niya. Itinigil nito ang isang meeting at nagmamadali itong nagpunta doon at pinagmadali din itong paghandain ng pagkain ang chef. Paanong naging ganoon na ang boss niya? Nag-aalala si Jared na mawala ng ganang kumain si Jaisel dahil sa bad mood ito. Kaya naman nakaisip ito ng ganoong paraan para makarami ito ng kain. Kahit pa nga walang masyadong gana si Jaisel, hindi naman niya maaaring tanggihan ang offer ni Jared na tikman niya ang mga pagkain. Ayon nga kay Jared, tungkulin niya iyon bilang fiancé nito at wala naman siyang ibang pagpipilian kundi ang sundin iyon. Tahimik siyang naupo at nag-umpisa siyang tikman ang mga pagkaing naroon. Masarap naman ang mga iyon, bulong niya sa sarili. Matapos na kumain, nakaramdam ng pagkabusog si Jaisel. Napili na rin niya ang halos lahat ng masasarap na pagkain para kay Jared. Gayunpaman, nakamasid lamang ito sa mga pagkaing nasa harapan niya at halos hindi nito ginalaw ang kanyang kubyertos. Maya-maya ay bumaling ito kay Jaisel. Ang katotohanan sa nangyari kagabi ay marireveal na soon, kaya wag mo nang alalahanin pa ang tungkol doon. Natigilan si Jaisel at nasorpresang tiningnan niya si Jared. Nalaman na kaagad nito ang tungkol doon? Isip niya. Isa pa, hindi niya ine-expect na iko-comfort siya ni Jared. Bagamat may kakaiba siyang naramdaman, tumatango siyang sumagot dito. Yes, sir. Generally speaking, ang pinakamabilis na paraan para imbestigahan ng insidenteng iyon ay ang tawagan ang salarin at pabalikin ito sa hotel at tanungin ito ng tungkol doon. Gayunpaman, kahit natapos na ang isang araw ay wala ni isang nagpunta doon upang i-inform si Jaisel tungkol sa proseso ng investigasyon. Hindi na niya kinaya pang maghintay ng matagal, kaya hinanap na niya si Ryan. Ryan, kumusta na ang investigasyon? May balita na ba? Mukhang asiwa ang itsura ni Ryan. Hindi ko makontak si Kevin. Agad na na-realize ni Jaisel na may masamang nangyayari. Ang pamilya niya, hindi ba siya umuwi sa mga yon? Hindi.
Hinahanap din siya ng mga kaibigan niya, pero lahat sila ay sinasabing hindi nila ito nakita. Ang tanging magagawa ng investigation team ay ang maghanap ng contacts na maaaring makapagturo kung nasaan si Kevin. Gayunpaman, para siyang bigla na lamang naglaho sa mundo. Wala ni kahit anumang uri ng komunikasyon ang maaaring makahanap sa kanya. Kung totoo ang sinasabi ni Jaisel, malamang ay nagtatago si Kevin. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng paraan para makita siya. Nginitian ni Ryan si Jaisel para i-comfort ito. Tinanguan naman siya ni Jaisel, pero nanatiling mabigat ang loob nito. Hindi matagpuan si Kevin at ang security guard naman ay nanatiling in serious coma sa hospital. Ang dalawang taong posible at maaari sanang makapagpatunay na inosente siya ay kasalukuyang hindi makita o makausap man lang. Lumipas ang isang buong araw hanggang sa dumating na ang araw ng pag-uumpisa ng next match. Nang makaalis na si Jaisel, tinanaw ito ni Ryan habang papalayo. Nakaramdam siya ng sobrang pagkaawa para kay Jaisel. Isang complicated emotion ang gumuhit sa mga mata ni Ryan. Pagkaraan ng ilang sandali, ay inilabas ni Ryan ang cellphone niya at may number itong i-denial. Dad? Boses ng isang dignified middle-aged man ang nasa kabilang linya. So, willing ka nang tawagan ako ngayon? Nagsisisi ka na ba sa ginawa mo? Sumusuko ka na ba? Unti-unting nanlumo si Ryan. Yes, I need your help. Pagkaraan ay sagot ni Ryan dito. Noong nakaraang gabi, ang ilang designers ay natanggap na ang rules ng kompetisyon. Kaya naman mai-consider na ang opisyal na pagbubukas ng match na iyon. Bilang resulta, ang buong hotel ay natahimik. Ang lahat ng designers at kanilang mga assistants ay nagsimulang magtrabaho at naging abala. Walang makikitang pakalat-kalat sa labas ng hotel, maliban kay Jaisel. Kasalukuyan siyang walang magawa. Nakaupo siya noon sa tabing dagat habang walang humpay ang mga paa niya sa paglalaro ng tubig dagat. She was upset and depressed and almost unable to lift up her spirits. Habang nakakaramdam siya ng pagkainip, pinagmasdan niya ang ibabaw ng tubig dagat. Maya-maya ay napansin niya ang isang yate sa di kalayuan. Isa iyong napakagandang yate. Marahil ay pagmamay-ari iyon ng isang marangal na pamilya. At pabalik na ang mga ito mula sa isang masayang paglalayag. Dahil sa kaisipang iyon, tumayo si Jaisel at naghanap siya ng ibang lugar na maaari niyang pansamantalang tigilan. Ayaw rin niyang makaabala pa kung sakaling bumaba ang mga taong nakasakay sa yate kapag humimpil iyon doon. Gayunpaman, nang makatayo na siya, narinig niya ang malalim at magnetic voice ng isang lalaki at tinatawag siya nito. Tumingin si Jaisel sa direksyon na pinanggagalingan ng boses na iyon na nalilito at nakita niya ang isang matangkad at straight na figure na nakatayo sa yate. Si Jared iyon. Nakasuot ito ng isang kaswal na damit at black sunglasses. Napakagwapo pa rin itong tingnan. Tumigil ang yate sa pier na naroon. Tumayo si Jared sa deck ng yate at tumingin ito sa kanya. Halika, sumakay ka. Natigilan si Jaisel. Hinanap siya nito? Mayroon kayang anumang seryosong bagay silang dapat pag-usapan nito? Pabulong na tanong ng isip niya. Bagamat naguguluhan, sumakay pa rin siya sa yate. Mr. Leviste, bago pa man niya maituloy ang sasabihin ay naramdaman niyang umaandar na muli ang yate. Mr. Leviste, bakit pinaandar niyo na agad ito? Nandito pa ako. Well, I'm taking you out of the sea.
Maagap namang sagot nito sa kanya. Elegante itong nakaupo sa upuang naroon habang hawak nito ang isang baso ng red wine. Itinaas nito ang red wine at saka ito nagtanong sa kanya, "Do you want some?" "No, thank you." Matipid namang sagot niya dito. Naging mahirap para kay Jaisel ang bumalik sa sarili niyang kamalayan. Maya-maya ay tinanong niya si Jared, "Bakit mo ako dinala dito?" "For fun." Kalmado nitong sagot sa kanya. Sandaling hindi agad nakapagsalita si Jaisel. Hindi naman niya sinabing gusto niyang maglaro sa gitna ng karagatan. Isa pa, kahit nasuspendido siya mula sa kompetisyon ng mga sandaling iyon, isa pa rin siyang participant. At hindi siya pinahihintulutang umalis sa area malapit sa hotel ng mga sandaling iyon. Mukha namang nabasa ni Jared ang nasa isip niya. Uminom muna ito ng red wine, saka ito nagpatuloy magsalita. Dahil hindi mo naman nakita ang rules, you are yet to be restricted to live freely. Dahil sa sinabing iyon ni Jared, she felt a bit more at ease. Maya-maya ay dumating si Carlo dala ang isang tray ng dessert. Matapos nitong maibaba ang mga iyon, ay inayos nito iyon sa ibabaw ng mesa. Habang hawak nito ang tray, nakangiti itong nagsalita. "Miss Jaisel, naka-leave si Mr. Leviste at iyon ang dahilan kung bakit maaari siyang makapaglayag ngayon. Gusto mo bang mamingwit? Maaari tayong makahuli ng mga saltwater fishes." Sa madaling salita, nakabakasyon pala si Jared at isinama siya nito. At dahil sa kaisipang iyon, ay bahagyang nabawasan ang bigat na nararamdaman ni Jaisel ng mga sandaling iyon. Umiling naman si Jaisel sa tanong na iyon ni Carlo sa kanya, saka siya nagsalita. "Hindi pa ako nakahuli ng saltwater fish dati." "Magaling si Sir John, pwede kang magpaturo sa kanya kung gusto mo. Mauuna na ako at ihahanda ko ang mga kagamitan sa pamimingwit." Nakangiting sabi nito kay Jaisel pagkatapos ay dinala na nito ang tray at pumasok ito sa ibang kwarto. Tinanaw niya si Carlo. Pagkaraan ay bahagya siyang natigilan. Hindi siya mangangahas na magpaturo kay Jared kung paano mamingwit. Maganda ang mga tanawin sa dagat at malamig ang simoy ng hanging umiihip sa kanya. Hindi niya napansin na mas narelax siya nang dahil doon. Nang huminto ang yate sa gitna ng dagat, inilabas ni Carlo ang 2 set ng fishing rod. Pagkatapos ay tumalikod na ito at saka umalis. Hawak niya ang isang pamingwit na hindi naman niya alam kung paano iyon gamitin. Huli na para itanong iyon kay Carlo. Nagdalawang isip siya. Kailangan ba talaga niyang magtanong kay Jared? Napatingin naman si Jared sa complicated expression sa mukha ni Jaisel. May sumilay ng ngiti sa mga mata ni Jared. Pagkatapos ay tumayo ito at lumakad papunta sa tabi ni Jaisel at dinampot nito ang isa pang fishing gear na naroon. Ang tunog ng magnetic voice nito ay napaka-natural. Pindutin mo ito para mag-open siya. Ang fishing gear na hawak ni Jaisel, na hindi niya alam kung paano gamitin, ay madaling nabuksan nang pindutin ni Jared ang buton na naroon. Naiinis si Jaisel na parang gusto na niyang sampalin ang sarili. Bakit ba hindi niya naisip agad iyon? Mabilis na sumunod si Jaisel sa mga instructions ni Jared sa kanya. Pinanood niya kung paano iyon i-operate ni Jared. Napakahaba ng pasensya nito habang tinuturuan siya. Isang strange na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Jaisel ng mga sandaling iyon. To be honest, si Jared ay isang taong hindi naman mahirap pakisamahan. At dahil sa patuloy na pagtakbo ng imahinasyon ni Jaisel, bahagya siyang na-absent-minded at hindi niya napansin
kung ano na ang mga huling step na ginawa ni Jared. At bilang resulta, hindi niya nagawang mabuo ang fishing gear na kalahati ng tapos. Nang makita niyang tapos na itong mag-assemble, she felt a little awkward. Hindi niya maalala ang sunod na step. Ganito ang gawin mo. Pagkaraan ay sabi ni Jared sa kanya, habang unti-unti itong lumapit sa kanya at ipinulupot nito ang braso nito mula sa kanyang likuran. Hinawakan nito ang kamay niya at itinuro sa kanya ang tamang dapat gawin para mabuo niya ang fishing rod. Na-overwhelmed siya sa familiar na scent na iyon ni Jared. Natigilan siya at agad na namula ang kanyang mga pisngi. Ang matipuno nitong katawan na nasa likuran niya ay parang isang bundok na animoy nakabalot ang sarili nito sa kanya. Hindi ba parang napaka-intimate naman ang ayos nilang iyon? Bulong na tanong niya sa sarili. Napakalakas ng kabog ng dibdib niya ng mga sandaling iyon at ang utak niya ay nasa state of panic na. Para siyang isang puppet habang tinutulungan siya ni Jared na buuin ang iba pang components ng fishing rod na iyon. Bahagya siyang nilingon ni Jared at nakita nito ang namumulang mukha ni Jaisel. Mukha itong naguguluhan at nalilito. Pero nakakatuwa pa rin itong pagmasdan. Napaka-cute nito at parang gusto niya itong halikan. Nang pumasok sa isip ni Jared ang bagay na iyon, nais niyang lumapit pa kay Jaisel, subalit pinilit niyang pigilan ang sarili ng mga sandaling iyon. Ayan, tapos na. Pagkasabi noon, ay pinakawala na nito si Jaisel at lumakad ito sa tabi niya. Napaka-relax at refreshing nitong tingnan. Parang ang paglalapit nila kanina lang ay dahil lamang sa pagtuturo nito sa kanya ng lesson kung paano i-assemble ang fishing rod. Matapos naman siyang pakawalan ni Jared ay saka lamang bahagyang nakarelax ang natetense pa ring katawan ni Jaisel. Pero ang puso niya ay patuloy pa rin sa malakas nitong pagkabog. Iginala ni Jaisel ang kanyang mga mata at nang makakita siya ng spot malapit sa deck, ay naupo siya doon. Pagkatapos ay inihagis niya ang fishing line na parang isang expert at nag-umpisa na siyang mamingwit. Natatawa namang nakatingin sa kanya si Jared. Saka ito nagsalita. Hindi ka naglagay ng pain. Hindi nakapagsalita si Jaisel. Ramdam niyang nag-init ang pisngi niya sa sobrang hiya niya ng mga sandaling iyon. Ang pamimingwit ay isang paraan para magkaroon ng peace of mind. Maya-maya ay naupo si Jared sa tabi ni Jaisel. At ang naging resulta ng pamimingwit nilang iyon ay pang-5 isda na ang nahuli ni Jared habang wala pa kahit isang nahuli si Jaisel. Pagkatapos nila doon ay napasandal si Jaisel sa kinauupuan niya. Maya-maya ay marahang umihip ang malamig na simoy ng hangin at unti-unting nakaramdam ng antok si Jaisel. Napasulyap naman si Jared kay Jaisel na noon ay nasa tabi niya habang napapapikit na ang mga mata nito dahil sa nararamdamang antok. Hindi na alam ni Jaisel kung gaano katagal siyang nakatulog. Nang magbukas siya ng kanyang mga mata, ay nakita niya ang maasul na kalangitan na napapaligiran ng maputing mga ulap. Naramdaman niyang naging maayos ang mood niya pagkakita sa tanawing iyon. Nang bumaling siya, ay nakita niya si Jared na nakaupo sa di kalayuan. Napaka-attractive talaga nitong tingnan. Para namang naramdaman nitong may nagmamasid sa kanya, kaya napatingin din ito sa kanya. Gising ka na pala, agad na sabi nito. Saglit na natigilan si Jaisel sa kanya mabilis na binawi ang tingin kay Jared. Oo, kagigising ko lang. Pagkaraan ay sagot niya dito. Maya-maya ay nakita niyang inalayo ni Jared ang pamingwit. Dahil sa pag-aakalang babalik na sila nito,
ay mabilis din niyang kinuha ang kanyang pamingwit upang iligpit iyon. Nang mapalingon si Jaisel ay napansin niyang may 2 buhay na isda sa kanyang lalagyan. "Bakit ako mayroong isda sa aking lalagyan?" tanong niya kay Jared. Naalala niyang wala naman iyon doon bago siya makatulog. "Gumalaw ang fishing rod mo kanina habang natutulog ka, kaya hinila ko iyon para sa'yo." Kaswal namang sagot nito sa kanya. "Maraming salamat. Iluluto ko ito para sa'yo mamaya." Pagkaraan ay sabi niya kay Jared. Agad naman itong sumang-ayon sa sinabi niya. Pagkaraan lang ng ilang sandali ay napansin ni Jaisel na palapit na sila sa coastline. Ang akala niya ay pabalik na sila, subalit nang mapalapit pa sila ay narealize niyang hindi iyon ang beach kung saan naroon ang hotel na tinutuluyan nila. Pero ang lugar na iyon ay isang napakaganda at nakakamanghang isla. "Mr. Leviste, anong ginagawa natin dito?" "Mag-iihaw tayo ng isda." Natigilan si Jaisel. Doon nila iihawin ang mga isda sa undeveloped island na yon? Pagkaraan ay nakumpirma niya ang kanyang mga espekulasyon. Nang makahinto ang yate ay agad na bumaba si Carlo upang mag-set ng apoy sa beach na yon. He was well prepared. Inilagay niya ang lahat ng kakailanganing pampalasa, utensils, pati na rin ang mga isdang nalinisan na ng maayos. Talagang mag-iihaw sila ng isda doon, naisip ni Jaisel. Naglagay si Carlo ng isang malaking bag sa ground at nagsimula itong mag-set up ng isang tent. Nag-umpisa naman si Jaisel na ayusin ang mga gagamitin nila sa pag-iihaw. Inihanda niya ang mga iihawin. Elegante namang nakaupo si Jared sa di kalayuan kay Jaisel. Hindi siya naging interesado sa mga tanawin sa islang iyon. Sa halip ay nakatuon lamang ang tingin nito kay Jaisel. Nakakalugod sa mga matang tingnan si Jaisel kahit na ano pa ang ginagawa nito. Nang matapos si Jaisel mag-ihaw, ay agad niyang hinanap si Carlo para ipatikim dito ang isdang inihaw niya bago iyon ibigay kay Jared. Pero napansin niyang wala doon si Carlo, kaya minabuti niyang magtanong kay Jared. Napansin naman ni Jared ang dalang inihaw ni Jaisel at bahagyang nagdilim ang mukha nito nang ma-realize na una pang bibigyan ni Jaisel si Carlo ng isdang yon kesa sa kanya. "Babalik lang siya dito kapag paalis na tayo." Pagkaraan ay sabi ni Jared sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Jaisel at nagpatuloy na lang siya sa ginagawa niya. Malapit nang lumubog ang araw nang matapos silang kumain ni Jared. Bahagyang nabalutan ng mapulang kulay ang kalangitan ng mga sandaling iyon. Napakaganda niyong pagmasdan. "Mr. Leviste, maglalakad-lakad lang ako at mamumulot ng ilang shells." Magalang na paalam niya kay Jared. Pagkatapos noon, ay tinanggal niya ang suot niyang sapatos at nag-umpisa siyang maglakad nang nakaapak sa dalampasigan. Tumapak siya sa basang buhangin at hinayaan niyang humampas sa mga paa niya ang mga alon. Mabagal siyang patuloy na naglakad. Maya-maya ay may narinig siyang tumawag sa kanyang pangalan. Nang lingunin niya iyon, ay nakita niya si Jared na lumalakad palapit sa kanya habang bitbit nito ang isang pares ng pink na tsinelas. Ang isang marangal na taong katulad ni Jared na may bitbit na isang pares ng tsinelas ay talagang mahirap na paniwalaan. Subalit kung paano niya iyon ginawa ay parang napaka-natural lamang sa kanya. Nang makalapit na ito sa kanya, ay inilagay nito sa tapat ng paa niya ang tsinelas na dala nito. "Isuot mo ito." Pagkaraan ay sabi nito. Natigilan si Jaisel at hindi siya makapaniwalang napatingin kay Jared. Hindi niya inaasahang personal siya nitong ipagdadala ng tsinelas. At nang mapagawi ang tingin niya sa suot nitong tsinelas,
ay napansin niyang katulad iyon ng dala nitong tsinelas para sa kanya. Parang nakasuot sila ng matching slippers na para sa mga couple. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Bakit kaya sila iniwan doon ni Carlo sa isla? Doon na kaya magpalipas ng gabi ang mga ito? Ano kaya ang mangyayari sa dalawa sa islang iyon? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Never stop believing that fighting for what's right is worth it. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.